Sa abroad, hindi lahat sinuswerte. Sa abroad, kailangan ikaw ang mag-a-adjust, hindi sila. Sa abroad, dapat mahabang pasensya at dapat buo ang loob mo. Hindi lahat dito sinuswerte at hindi lahat pare-parehas ng kapalaran. Naalala ko nga nung bago ako dito. Alam nyo ba, ang laki ng adjustment ko sa pagkain. Kasi 'di ba sa atin sa Pilipinas, nasanay talaga tayo na 3 times a day tayong kumakain ng kanin. So pagdating ko dito, syempre gulay is life talaga sila at saka baka, manok, ganun yung mostly na pagkain dito. At saka alam nyo ba dito, ang heavy food lang nila is sa tanghali. Pagdating ng umaga at gabi is light food lang ang kinakain nila. At saka especially panay gulay. Naalala ko nga dati nung bago ko dito. Alam nyo ba, madalas akong magutom kasi nga yung pagkain nila is hindi siya enough para sa akin. So, syempre, dahil nga tayo is kailangan makisama at kailangan natin talagang mag-adjust sa mga kinakain nila. So, kailangan kung anong kinakain kasi nila, yun din ang kinakain namin. So, syempre, sila is gulay is life. So, sa umaga dito, ang kinakain lang namin is isang tinapay, tapos kamatis, pipino at kape. Yun lang yung kinakain nila. So syempre, hindi naman ako sanay kumain ng kamatis at pipino sa umaga at baka ako'y matiyan, char. So yun, ang kinakain ko na lang is isang tinapay at saka nagkakape ako. Naalala ko nga dati, hindi talaga ako mahilig sa kape. Pero nung nandito ako, ayan, nakahiligan ko na rin ng kape. So yun nga, pag nga ang kinakain ko lang is isang tinapay, ang sasabihin sa akin ng asawa ng alaga ko, ba't daw hindi ako nakain ng gulay? Sabi ko, ayoko. Bakit daw? Basta ayoko. So yun nga, nung tumagal na nga, nakita ko na yung ugali niya, nagamay ko na yung ugali niya, mabait siya. Mabait yung asawa ng alaga ko. Dati nga is 4 times a day akong mag-day off. So dahil nga palagi akong nagugutom dito at saka hindi talaga ako sanay sa kanilang pagkain, kapag nagde-day off ako is bumibili ako ng mga pagkain dun sa Filipino store at iniuuwi ko dito sa bahay ng alaga ko. So ang ginagawa ko is tinatago ko yung mga pagkain na Filipino food, nilalagay ko yan sa drawer ko. So syempre dahil nga hindi naman whole day nandito yung asawa ng alaga ko, so kapag umaalis siya, yung nagluluto ako ng kanin, nagluluto ako ng ulam, and then iniaakit ko yan dito sa kwarto ko. Tapos, kapag nakakaramdam ako ng gutom, umaakyat lang ako dito kasi marami din akong binibili ng mga biskwit, tinapay, nilalagay ko dito sa drawer ko. Tapos, dito ko siya kinakain sa kwarto ko. Siyempre kasi nga is nag-a-adjust pa ako, hindi ko pa kasi gamay yung ugali ng asawa ng alaga ko. Sa alaga ko, walang problema kasi nga ang alaga ko is dementia. Pero siyempre, dahil nga kasama ko yung asawa ng alaga ko, siyempre kailangan ko rin gamayin yung ugali niya. So, siyempre, nung bago ako dito, lahat ipinapaalam ko sa kanya. Gagamit ako ng telepono, kakain ako nito, pwede ba to, ganito, ganyan. So, nung bago ako, ganun ako. And then, sabi niya sa akin, bakit to kailangan ko palaging magsabi sa kanya? Bakit to kailangan ko palaging magpaalam? So, nung sinabihan niya ako, nun hindi na ako nagpapaalam. So, yun, hanggang sa nanggamay ko na yung ugali niya. Sa ngayon nga is 4 na taon na ako dito sa Israel. 4 na taon na rin ako mahigit sa kanila. So, sila pa lang yung naging employer ko dito. Napaka-thankful ko and napaka-bless ko dahil sa kanila ako napunta. Yan lang, kwentong bago, char.